Vice Presidente, may video ho na lumabas, mga bossing. Galit ho ang Vice Presidente, mga kababayan. Bakit kaya? O eto, ito ha. O mga boss, panoorin ho natin. Sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Parang kantuhan lang ho, ano, mga bossing. Sigurado ako, may bumies dyan sa tatay ko. Nako, yung dati ho pinag-initan nila ang ating First Lady. Bakit to? Dahil po doon sa ginamit na word ng ating First Lady na bad shot, mga kababayan. Aba, paulit-ulit na yung mga DDS. Bad shot ka sa akin, bad shot. O eto naman ho, bumies. Sigurado ako may bumies dyan sa tatay ko. O, tuloy nyo nga po, Madam Vice Presidente. Sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Dismayado yung itsura ng ating Vice Presidente, mga kababayan, ano? Sabi din nila na why don't you just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue and lowers the level of discussion. Yung sabi ng mga kasunod. Oo, kasi sabi nila, ano ako, ano yan, nandyan yan. Diversion. Totoo naman ho, mga kababayan eh. Yung mga katanungan sa kanila, sa kanya, sa Office of the Vice President. Yung mga katanungan ho, imbis na rektahan ang sagutan ho, mga bossing, imbis na 1 plus 1 equals 2 ang sagot, sila ho multiplication. Pupunta ho sa multiplication. Dadaanin po sa paarte-arte. Pagka corner na po yung staff ng OVP, ano po gagawin? Masakit ang dibdib, hindi na makahinga. Yan po yung kanilang mga alibay, mga kababayan. Di ho ba? Imbis na sinasagot na lang po nila para matapos na yung kanilang stress, hindi ho. Ang gagawin ho, pupunta sa ibang lugar. Yun yung gagawin. Mag-i-issue. Babato ng iba na usapin sa gobyerno. Wala naman pong mapatunayan. Miski nga po itong si BP Sara nakikibangag-bangag na din ho eh. Biruin mo ho mga kababayan. Pangalawa, sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, naniniwala po doon sa mga vlogger na sila Maharlika, bangag. Ni wala pong sapat o patunay o ebidensya ang Vice Presidente para sabihin ho na bumabatak ang ating Pangulo. Pero dahil nga po sa frustration niya at hindi niya masagot yung mga katanungan sa kanila, banatan ko na lang ang Pangulo. No? Baka sakali na may divert yung focus o yung atensyon ng majority ng Pilipino. Kaso hindi ho. Pag nag-rant sila, nagwala sila, bumanat sila sa Pangulo, nagbanta sila sa Pangulo, ang taong bayan, siyempre magpipiesta ho. Ano? Pagkatapos po ng 3 araw o 2 araw, balik po doon sa mga katanungan sa kanila. So humaba lang po yung araw o panahon na sila po ay stress. Yung dapat resolbahin nilang problema nila, wala pong nangyari. No? Sa madaling salita po, pinahaba lang po nila yung stress nila sa buhay. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This, ginagawa nila. Divert naman din daw ho ang gobyerno. Kasi bise, ano daw po, ang sasabihin ninyo? Dahil walang nangyayari sa ating bansa. Nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo. Yung mga DDS lang naman na nagrereklamo niyan eh. Sila lang naman ho yung nagsasabi, nasa ng 20 pesos na bigas. Gutom na kami, wala na kaming makain. Yung mga kakamping ko, hindi nyo makikitaan na nagkokomento o nagsasabi, hirap na kami sa buhay. Ako, panigurado ho ako, yung mga kakamping, naku po, ang mga bigas niyan ho sa bahay, mga kababayan, yung ano ba, jasmine rice yan. Oh. Yung mga supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga naka-jasmine rice din yan. O, di ba? O, yung mga supporter ng gobyerno, mga naka-jasmine rice lang din yan. O, yung mga mamamayan natin na simple, 70 pesos ang bigas niyan.
Yung mga DDS, paulit-ulit ang taas na ng presyo. Mga DDS na lang ho yata ang naghihirap sa bansa natin eh. Lumabas yung Tesla, bilihan lahat. May bagong sasakyan na lumabas, bilihan lahat. May bagong iPhone na lumabas, bilihan ng lahat. Yung mga DDS nila, 20 pesos na bigas pa din ho ang inaatungan, mga kababayan. Tuloy. At sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo rin akong diversion. Ay, gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Ay, napaka parang ano naman, isip bata naman nun. Kung ano ginagawa nyo, ganun din ang gagawin ko. Quits lang tayo, it's a tie lang tayo. No? Ang presidente, kasama ang executive secretary, lagi pong may paliwanag, mga kababayan. Kagaya na lang po doon sa mga confidential funds, kagaya na lang po doon sa mga budget ng presidente, lagi ho silang nakapaliwanag at kumpleto rekado detalye ho. Sa Office of the Vice President, meron ng mga kokoy bilyamin, meron ng mga hindi makilala kung sino man, at wala pong mga record. Sa PSA, yung 1,200 maigit na pangalan, hanggang ngayon ayaw pa din nilang paliwanag. No? Dinedenggoy nila ang taong bayan na, kasi confidential yan, kaya hindi pwede. COA ho yun, mga bossing. Parte po ng gobyerno ng Pilipinas. Mangangalaga po upang yung mga kaperahan ng Pilipinas o yung pondo ng Pilipinas hindi po malustay at hindi po tayo painan ng mga politiko na sabi, confidential funds yan eh. Bawal ko sabihin kung sino yan. Dahil pag ganyan nyo ang nangyari, mga boss, lahat po ng may confidential funds, sasabihin lang nila, confidential funds yan eh. No? Eto na lang ang bibigay ko sa inyo. Ano ginawa dito? Purchase of information. Magkano? 50 million. Nasa nakatunayan? Sino to? Hahanapin namin tong tao na to. Bakit mo hanapin confidential funds yan? Yung pala naibulsa na. Di ho ba? Di ba? Ma'am, ba't the inflation rate Wala. is bumaba? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, Ano yun? talo na kayo. Talo na kayo. Para mataya-taya. Wala ka. Talo ka na, taya ka na. Lelat kulelat. Parang ganun lang ho no? Kung ginagawa nyo, diversional tactics, gagawin ko din yun. Quits lang tayo. Wala na. Talo na kayo. Ulitin nga natin konti. Diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa nyo. Di ba? Ma'am, ba't the inflation rate Wala. is bumaba? Talo na kayo. Para hong naging laro-laruan na lang po, mga kababayan, ang panunungkulan sa bansang Pilipinas. Kawawang Pilipinas ho, mga bossing. Kaya ho, sa mga susunod, madami nagsasabi madami hong nagsasabi na mabuti na lang na nasubukan natin siya bilang isang vice-presidente. Hindi umabot sa punto na presidente agad ang tinakbo ni Sara. No? Kung di ho, nako, ewan na lang daw ho, mga kababayan, kung saan napunta ang Pilipinas. Kumbaga, blessing in disguise daw po, mga bossing, yung pagiging vice-presidente ni VP Sara. Nakita natin kung ano ang posibleng kahinatnan ng bansang Pilipinas sa estilo po ng panunungkulan ng ating vice-presidente. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Wala na kayong gagawin. Talo na kayo. Sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee. Sino may-ari nito? Sa isang committee naman, inimbestiga din, hindi naman siya on the Senate. Mag-open din po ng about investigation from the ginagawa nila mga ganitong mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Hindi po talaga, madam. Ayaw nyo, iniiwasan nyo. Pati po yung NBI, iniiwasan nyo po. Ano ang dahilan ninyo? Ba't hindi kayo maka-attend doon sa NBI? Lagi nyo pong sinasabi bago po yung patawag ng NBI. Lawyer ako. Alam ko yung mga sinabi ko
kung makakasuhan ako o hindi. Pero pagdating na po, nung patawag sa inyo, wala na. Hindi na ho kayo makapunta. Hindi nyo na maipaliwanag inyong sarili. Meron na po kayong Thanksgiving, no? Na party na dadaluhan ho. O, di ba? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yon, di naman sa COA yon, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. Sandali, di ba galing ho sa COA yun? Yung mga resibo ho, mga boss? Galing sa COA yun, di ba? Kaya nga tinatanong ng mga congressman natin, saglit lang, ano to? Basta na lang ipasa sa inyo, hindi nyo na chinecheck? Yung mga tunay na identity nitong mga tao na ito? Di ba? Sila Adjong,